kapatid, muli andito ang inyong maliit na lingkod na katulad ng palaging nababanggit ko sa inyo ng mga nakaraang mensahe natin na ako po ang sinugo ng ating Ama dito sa huling araw na binigyan niya ng bibig na hindi nagsasawa na ipaalala at ipakilala sa inyo kung ano talaga ang kalooban ng ating Ama dito sa huling araw, mga kapatid. Dahil nakasulat, sa huling araw ay lubos ninyong mauunawa, mga kapatid. At yung pangunawang yon, andito. Dito nyo gamitin, mga kapatid, ang pangunawa sa mga salita na inyong naririnig na lumalabas sa aking bibig, ngunit ito ay mula sa ating Ama. Siya nawa. At sa inyo, mga kapatid, saan man kayo naroroon, kayo mga matyaga at walang sawa na sumusubaybay sa programang ito, na ang lahat ng mga nananatili na nakikinig sa mga mensaheng ito ay aking idinadalangin sa ating Ama na sila ay palaging ligtas saan man sila naroon at marating din nila o ninyo ang pangako ng ating Ama, ang kapayapaan, katiwasayan at ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Dito ngayong araw na ito, mga kapatid, ang buwan natin ay Mayo at araw ng Sabado na tinatawag naming Sabat, mga kapatid, dahil ito ang tawag ng ating Ama sa ikapitong araw, Sabat. Kaya kung ano ang tinatawag ng ating Ama sa anumang bagay, araw man o panahon o tao, kung anong tinawag niya, yun din ang itatawag natin na nararapat, mga kapatid. Ikapitong araw ngayon sa loob ng isang linggo, kaya ngayon ay araw ng Sabat, Sabado sa kaugalian ng mga tao, mga kapatid. Yun yung nakalista sa kalendaryo. Ikapitong araw, ito yung araw na binasbasan ng ating Ama. At merong mas higit kaysa dito na araw ng Sabat. Yun yung unang Sabado sa bawat buwan, mga kapatid. Yun ang aming doon namin ginaganap ang at yung tawag ng ating Ama na pangingilin. Ipangilin ang araw ng Sabat. Ang tawag ng iba ayuno, mga kapatid. Yan, ito lang ang programa na pinagkalooban ng ating Ama na makatupad ng kanyang buong kautusan, mga kapatid. At ito, kung gusto nyong madamay dito sa pangako ng ating Ama na ibinigay dito sa programang ito, ito yung kanyang maliit na bayan, mga kapatid. Ito yung kanyang mga pinili. Nakikita nyo naman kapag kami na ay nagpapatutuo, mabibilang nyo lang kung ilang kami, mga kapatid. Kayang bilangin ng bata kung ilan lang kami. At muli, mga kapatid, ako ay palaging pinagbibili na ng ating Ama na magbigay sa inyo ng liwanag o kaya ay clue. Clue o palatandaan kung nasa naroon ang naghihintay na kaligtasan sa tao. Inaantay tayo ng kaligtasan na tayo lumapit sa Kanya, mga kapatid. May kaligtasan nandito na ngayon sa lupa, mga kapatid. Nag-aantay lang sa atin kung kailan tayo lalapit sa Kanya. Ayan, at ito nga, nagbibigay ako sa inyo ng clue at ito'y hayag, takasang tinatay ko sa inyo
na nandito ang kaligtasan. At kung hindi pa kayo naniniwala sa mga sinasabi ko na siyang mga salitang mula sa ating Ama, ay kaya gumagamit tayo ng banal na kasulatan, mga kapatid, upang malaman ninyo na ang sinasabi ko ay hindi kinathalamang, mga kapatid. Ito ay pawang mayroong pundasyon o pinanggagalingan na hindi sa akin. Mahahanap natin ang talagang kaligtasan. Dahil mga kapatid, marami na kahit sa halimbawa na lang natin sa mga pelikula, maraming mga panalangin na hindi pinapakinggan ng tao, ng Ama. Maraming panalangin ng tao na hindi pinapakinggan ng Ama, mga kapatid. Naniniwala kayo dyan? Napakarami. Maraming mga pagsisisi na panalangin yung mga anak ay huwag mapahamak, ay kung bakit napapahamak. Ayan, ang makulim pa yung mga mababait na itinuturing, sila pa yung nawawala, nahihiwalay sa atin. Kung sino pa yung mga mahal na mahal mo, ay siya pa ang inihihiwalay sa atin, nawawala sa atin. Bakit nangyayari ang ganito, mga kapatid? Samantalang nananalangin naman tayo, na marunong naman, alam naman natin na tayo ay nilikha lang ng Ama at kinakailangan tayo manalangin. Subalit yung mga panalangin na nakinagis na natin, yung mga itinuro sa atin ng mga ninuno, mga pari-pari na yan, mga pastor na yan, mga tinurong panalangin, kung bakit nawawala ng saysay. Diba? Hindi nagaganap sa atin yung ating hinihiling. Ano ang dahilan? Bakit hindi tayo pinapakinggan ng ating Ama sa mga panalangin? Ito, may babasahin tayo mga kapatid sa Isaiah 59, 1 hanggang 2. Doon natin malalaman mga kapatid kung bakit hindi tayo pinapakinggan ng ating Ama sa ating mga panalangin. Ilista ninyo mga kapatid, Isaiah 59, 1 hanggang 2. Ayan, ito yung isang patunay na naman mga kapatid. Huwag kayong kasawang makinig dito. Dahil ito yung natatangi, nag-iisa, walang katulad at hindi matutularang programa. Yan, hindi matutularang programa na ibinaba ng ating Ama mula sa langit dito sa lupa, mga kapatid. Kaya kung nailista na ninyo at yung nahanap na kung sa Biblia nyo nahanap, yung Isaiah 59, 1 hanggang 2, ito yung ating mababasa mga kapatid. Simulan na natin. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Kita niyo naman pala ang kamay pala ng ating Ama ay hindi maiksi para hindi makapagligtas. Ibig sabihin, saan man tayo naroon, kaya niya tayong iligtas, mga kapatid. At ang kanyang tenga o pangdinig ay hindi naman mahina. Rinig niya, kahit bulungan lang ng langgam mga kapatid, rinig ng ating Ama. Naririnig niya. Ngayon, bakit? Yan ang tanong. Panalangin tayo ng panalangin na tayo ay maligtas, pati ng ating mga pamilya, mga anak, mga kapatid. Bakit hindi niya inililigtas? Bakit parang hindi niya tayo naririnig? Samantalang sinabi dito sa banal na kasulatan na ang kamay ng ating Panginoon ay hindi maiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Diba?
Nakikita natin ito ngayon mga kapatid, karaming kapahamakan at lahat ng mga napapahamak ay marunong magdasal. Di ba? Ang problema, yung natutuhan ba naman nilang dasal ay tama. Yung natutuhan ba nilang dasal ay talaga ibinigay ba ng Ama na iyon ang dapat dasalin? Yan, ang mga tanong mga kapatid. Ito pa, doon sa number 2. Kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasalanan kayo at ang inyong ama at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Inihiwalay pala tayo mga kapatid. Inilayo tayo sa pangdinig ng ating Ama at ganon din sa kanyang kamay na makapagliligtas. Inilayo tayo ng ating mga kasamaan. Kaya pala hindi tayo naririnig ng ating Ama. Hindi pala tayo naaabot ng kanyang kamay upang tayo ay maligtas dahil sa ating mga kasamaan. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ano yung mga kasamaan na nagawa natin, na nakapaglayo sa atin sa harap ng ating Ama? Bakit tinakpan niya yung kanyang tainga at hindi niya iniabot ang kanyang kamay sa atin para tayo makapagligtas, makaligtas sa lahat ng kapahamakan, pati ng ating mga kapatid, anak, o mga magulang na napapahamak? Ano yung mga kasamaan na yun, mga kapatid? Yan. Unang-una, at buong kabuuan, mga kapatid, ng kasagutan ay ang 10 utos. Tinutupad mo ba yung 10 utos, mga kapatid? Yung kabuuan ng 10 utos, Exodo 21 hanggang 17, mga kapatid. Basahin nyo na lang yun. Kahit hindi ako magpaliwanag, basahin nyo na lang yun. Exodo 21 hanggang 17. Gawin nyo yun, mga kapatid. Pag ginawa nyo yun, ang buong puso, walang bulong-bulong, ano man ang gawin mo, susubaybay sa iyo ang ating Ama. Ano man ang panalangin na sabihin mo, naririnig ka ng ating Ama. Basta sinunod mo yun, yung 10 utos. Dahil yun ay kabutihan, yun ay hindi kasamaan, mga kapatid. Ang kasamaan, yung hindi pagtupad doon, mga kapatid, sa kautosan yun ng ating Ama. At ito pa ngayon, dito sa huling araw, mga kapatid. Ito yung mas matindi ngayon. Dahil dito nga talagang ipinako at iginapos ng ating Ama ang kanyang huling sugo doon sa 10 utos. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa 10 utos, lumapit ka na lang dito, mga kapatid. At napakarami pa na dapat mong malaman bukod pa doon sa 10 utos. Dahil kahit yung 10 utos ay tinutupad mo, kung hindi ka sasanib o makikianib sa itinayo ng ating Ama na dapat sundin at pakinggan, na paniniwala at pananampalataya dito sa huling araw, mga kapatid, ay medyo malaking question mark yun, mga kapatid. Dahil sinabi niya, magsigawa kayo, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Ibig sabihin, pag sumanib ka dito, may buhay kang walang hanggan, mga kapatid. At huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw dito. Dahil may katapusan, mga kapatid. Pag bumitaw ka dito, madadamay ka sa katapusan. May katapusan ng sanglibutan, mga kapatid. Ha? Sabi nila, marami nagsasabi, wala nang katapusan.
Dahil natapos na yung baha, yung dilubyo na sinasabi. Sabi ng ating ama, ay talagang hindi ko nalilipulin. Hindi ko nalilipulin lubos ang mga tao. Ibig sabihin, meron siyang ititira. Meron siyang iiwan. At hindi na tayo lilipulin sa pamamagitan ng tubig. Ngayon sa apoy naman, mga kapatid. Sa apoy naman tayo lulutuin. Kaya 'di ba, para matupad yung kasulatan na susunugin ang lahat ng mga makasalanan. Kaya kita niyo mga kapatid, halos lahat ng namamatay na yun, gusto ng mga kapamilya ay sunugin. Makremate, masunog, dahil yun, para matupad yung nakasulat, nasusunugin. Kailangan sundin natin ang utos ng ating Ama. Kung saan siya naroroon, ang kanyang panganay na anak na si Isa, ay nandun din tayo. Kung ano ang ginawa niya, ganon din ang gawin natin. At ganon, kagaya din niya ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Siya pinatay, sinunog ba siya, mga kapatid? At siya muling nabuhay, ikatlong araw. At ito yung ikatlong araw, mga kapatid, ito ang araw ng pagkabuhay, mga kapatid. Ito yung ikatlong araw, araw na ngayon ng mga buhay. Upang mabuhay ka, sumunod ka sa utos ng ating Ama. Dahil ang utos ng ating Ama, kailanman ay hindi mawawala at ito ay mananatiling buhay, mga kapatid. Ulit-ulit na binabanggit ko ito dahil yun, hanggat wala pang lumalapit na karamihan dahil may pagbugso ng paglapit ng mga tao dito, mga kapatid. Dahil hanapin talaga ng tao ang kaligtasan. Dahil may pangako talaga dito sa banal na kasulatan na kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa panahon ng kapahamakan, mga kapatid. Ngayon ang panahon din ng kapahamakan. Kaya hanapin mo rin ang kaligtasan at matatagpuan mo rin yan sa panahon ng kapahamakan, mga kapatid. Andito nga ngayon, nakatayo, matibay itong nakatayo, mga kapatid. Walang makakapagpabagsak dito, mga kapatid. Yung magpaplano dito ang pabagsak ay kahabag-habag dahil sila ang babagsak, mga kapatid. Matutuwa ka dito kapag naniwala ka dito, mga kapatid, dahil ako sinugo ng ating Ama na mang-aaliw. Maaaliw ka dito basta maniwala ka rito, mga kapatid. Matatagpuan mo ang hinahanap mo. Yun nga, sinasabi natin na may katapusan, kaya kailangan natin gawin ito ang sumunod sa utos ng ating Ama. Kita nyo, basahin natin yung katapusan, ay mahaba ito sa Ezekiel 7:2 hanggang 19. Kita nyo yung katapusan. Ezekiel 2 hanggang 19. Ezekiel 2 ba? Nakasabi ko? O 7? Ayun, 7:2 hanggang 19, mga kapatid. Nihihiti ka mga. Iinom na naman tayo dahil sabi ng ating Panginoong si Isa, kung nasaan nagkakatipon yung mga banal, nandun din si Satanas, mga kapatid. Kaya kung nanggugulo, palagi nanggugulo, ginagawang mali-mali. Pero inuulit natin yung mga kapatid. Kung magkamali man akong minsan na salita, inuulit natin, kinukorek natin yun. Tinatama yung pinapalitan natin ng tama yung mga lumalabas na mali. Dahil yun ang talagang dapat gawin, mga kapatid. Palitan ng tama ang mali. Kalimutan natin yung ating kinagawian na sinasabi ng ating mga magulang, mga ninuno na ituwid. Ituwid daw yung baluktot. Itama daw yung mali.
Isipin nyo mabuti, mga kapatid. Pwede ba yun? Tutubirin mo yung baluktot. Ano magiging resulta nun? O subukin mo, yung baluktot na bakal, tuwirin mo kung ano magiging itsura. May damage yun, mga kapatid. Ngayon, yung mali, gagawin mong tama. Gawin natin tama yung mali. Pwede ba yun? Subukan mo gawing tama yung mali. Kung pwede. Hindi pwede, mga kapatid. Yung mali, palitan mo ng tama. Yung baluktot, palitan mo ng matuwid. Walang kapintasan yun, mga kapatid. Pero pag yung mali, ginawa mong tama, napakalaking kalukuhan yun, mga kapatid. Yung baluktot, tutuwirin mo. Ganun yung nangyayari nga, mga kapatid eh. Isang halimbawa, yung isang pamilya dyan, nagkasala yung kanilang anak. Kitang-kita ng dalawa nilang mata. Ngayon, uhulihin ng pulis, itinatago. Para wag mahuli. Ganon yung pagtutuwid sa baluktot. Yung baluktot na gawa ng kanilang anak, gustong tuwirin, itinatago yung anak para wag makulong. Ganon yung uri ng pagtutuwid ng baluktot. At pagtatama ng mali. Ano ba yun? Ganun ba? Ganong klase, mga kapatid, itatago mo. Yung mga kapamilya mo na nagkasala, itatago mo sa batas. Tapos ikaw mismo, na nagtatago sa batas, kumakampi ka sa kalaban ng batas. Diba? Doon tumatama. Yung mga naniniwala na pwedeng tuwirin yung baluktot, pwedeng itama yung mali, yung mga naniniwala ng ganun, mga kapatid. Mali. Yun yung mga taong mali. Yung naniniwala sa mga ganung salita, mga kapatid. Kaya sa atin, sabi ng ating Ama, binabago ko ang lahat ng bagay. Kaya dito nyo lang ito maririnig, mga kapatid. Ang baluktot, palitan ng tuwid. Ang mali, palitan ng tama. Dito nyo lang maririnig ito, mga kapatid. Dahil yun ang bilin ng ating Ama. Yan. Ito na, doon na sa Ezekiel 7:2 hanggang 15. 19. Okay. Kasi Ezekiel 7:2, 15 hanggang 19. 7. Ayun, para mahaba pero kung inyong titingnan, mga kapatid, maikli lang. Bibilisan lang natin, bahala na kayong ano dito, ikuan nyo na lang. Bulay-bulayin nyo na lang mamaya pag natapos tayo. Kita nyo, basahin natin, may katapusan o wakas ang lahat ng mga bagay. Kaya kung gusto mong huwag kang magwakas, hindi ka madamay sa katapusan, maniwala ka dito sa sinasabi ng huling sugo, mga kapatid. Ito basahin natin. Ezekiel, inuulit ko, Ezekiel 7:2, 15 hanggang 19. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong si Esau ama sa lupain ng Israel. May wakas. Ang wakas ay dumarating sa 4 na sulok ng lupain. Ito nyo, mga kapatid. May wakas talaga. May katapusan. Sa 4 na sulok ng lupain. Tuloy natin. Ngayon, ang wakas ay sumasa iyo. At aking pararatingin ang aking galit sa iyo. At hahatulan ko ayon sa iyong mga lakad. Kaya hahatulan ka ayon sa iyong mga lakad. At
ipadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Yung mga kasuklam-suklam mga kapatid, yun yung mga karumal-dumal. Ha? Isa na doon, yung kasuklam-suklam, karumal-dumal, ayun yung kakain ka ng dugo, ha? Kakain ka ng mga hayop na namatay sa sarili, yung mga hindi pinadugo. Ha? Kakain ka ng baboy, yung isang walang kaliskis, yun yung mga karumal-dumal, kasuklam-suklam sa ating Ama. Yun ay linikha niya para huwag nating kainin. Hindi lahat ng bagay pwedeng kainin mga kapatid. Kaya nga siya ay naglikha ng mga bagay na nararapat at hindi nararapat. At ito ay malalaman natin sa pamamagitan ng kanyang buong kautusan. Yun. Hindi lahat pwede, mga kapatid. Huwag natin gamitin ang ating kalayaan kung kaya natin kumain. Dahil nagagamit natin, nautusan natin ang ating kamay kung ano yung ating isusubo. May kalayaan tayo, may kapangyarihan tayo na gawin kung anong gusto natin. Huwag nawang mangyari na ang gusto natin ng ating gawin. Ang maghari nawa sa atin ay yung gusto ng ating Ama, yun ang ating sundin, mga kapatid. Saan na tayo? Basahin natin. At hindi ka patatawarin ng aking mata o kahahabagan man kita, kundi aking parurusahan ang iyong mga lakad at ang iyong mga kasuklam-suklam na gawa ay malilitaw. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong si Esau Ama, ang kasamaan, ang tanging kasamaan, narito, dumarating. Ang wakas ay dumarating. Ang wakas ay dumarating. Ito'y gumigising laban sa iyo. Narito, dumarating. Yan yung mga kapatid. Ilang ulit, binanggit ang wakas. Ibig sabihin, katapusan, mga kapatid. Dumarating. Ang hindi lang nagwawakas, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Walang katapusan yan. Kaya manatili tayo dito, mga kapatid. Kumapit lang tayo dito, mga buhay. Saan na tayo? Number 6? 7 na ba? Ang parusa sa iyo ay dumarating, o mananahan sa lupain. Ang panahon ay dumarating. Ang kaarawan ay malapit na. Kaarawan ng pagkakagulo. Yan o. Tiwasay pa ba tayo ngayong panahon ito, mga kapatid? Matuturin mo pa bang kapayapaan ngayong panahon ito? May kaguluhan ba o wala? Napakalaki ng problema ng kaguluhan ang hinaharap ng ating bansa. Hindi lang ang ating bansa, buong mundo, mga kapatid. Buong sanglibutan. Ayan. Ang kaarawan ng pagkakagulo. Ayan. Malapit na kaarawan ng pagkakagulo at hindi ng kagalakang may hiyawan sa ibabaw ng mga bundok. Bigla ko ngang ibubugso sa iyo ang aking kapusukan at aking gaganapin ang aking galit laban sa iyo at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at ipadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam at ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man ako. Padadatnin ko sa iyo ang ayon sa iyong mga lakad at ang iyong mga kasuklam-suklam
ay dadanasin mo at iyong malalaman na ako ang Panginoon na nananakit. Narito ang kaarawan, narito dumarating. Ang hatol sa iyo ay ipinasya. Ang tungkod ay namulaklak. Ang kapalaluan ay namuko. Pangdadahas ay bumabangon na naging pamalo ng kasamaan. Kita niyo, pangdadahas. Alam niyo pangdadahas. Ang bagong term dito mga kapatid ay pangbubuli, pangdadahas, pangbubuli, pang-aapi. Sino ngayon yung nang-aapi? Sa Pilipinas mga kapatid, sino nang-aapi? Di ba napakalinaw ang China? Kaya ito nakasulat sa 11, pagdadahas ay bumangon na naging pamalo ng kasamaan. Walang malalabi sa kanila o sa kanilang karamihan man o sa kanilang kayamanan man ay hindi magkakaroon ng kahit karangalan sa kanila. Ang panahon ay dumarating. Ang kaarawan ay malapit, nalalapit. Huwag magalak ang mamimili o tumangis man ang manininda, sapagkat ang puot ay nasa lahat ng karamihan niyaon, sapagkat hindi na pagbabalikan ng manininda ang ipinagbili, bagaman sila'y buhay pa, sapagkat ang pangitain ay tungkol sa buong karamihan niyaon, walang babalik, at sino man ay hindi magpapakalakas pa sa kayamanan ng kaniyang buhay. Ano? Tama ba? Kasamaan, ayun. Kasamaan ng kaniyang buhay. Hindi magpapakalakas pa sa kasamaan. Ibig sabihin yung kasamaan nila hihinto. Hindi na nila pag-iibayuhin pa yung kanilang kasamaan dito sa panahon ng katapusan mga kapatid. Nagsihihip sila ng pakakak at nagsihanda, ngunit walang naparuroon sa pagbabaka, sapagkat ang aking puot ay nasa buong karamihan niyaon. Ang tabak ay nasa labas, at ang salot at ang kagutom ay nasa loob. Siyang nasa parang ay mamamatay sa tabak, at siyang nasa bayan, kagutom at salot ay lalamon sa kaniya. Anong mangyayari sa nasa bayan mga kapatid? Gutom at salot. Yun, gutom at salot ang kakain sa kanila. At yun namang nasa parang ay mamamatay sa tabak. Wala ang tabak kasi. Noon kasi tabak, pero ngayon na baril na mga kapatid. Baril na ang ginagamit. Ginagamit pa rin ang tabak. Ibig sabihin pampaagos ng dugo yun eh. Tabak ginagagamit para umagos yung dugo mo sa lupa. Ay yung mga baril ganun din mga kapatid. Walang pinagkaiba sa tabak, sa itak. At advance pa na dihamak sa itak yung baril dahil kahit 1 kilometro yung layo mo aabutin ka. May mga baril na ganun mga kapatid. Ayan, saan na tayo? 16 po. Yun, nandun na tayo. Sa bayang mga nasa bayan, gutom at salot ang kakain sa kanila. Ito ay totoo ito mga kapatid. Mangyayari ito, hindi kayo makakalihis dito o tayo. Pag hindi tayo sumunod sa utos ng ating Ama, tatama sa atin ang mga sumpang ito. Itong salitang ito'y sumpa ng ating Ama. At ito'y hindi pwedeng mabalik. Mangyayari ito mga kapatid.
walang makakapigil dito. Dahil sa ating Ama, wala siyang panukala, wala siyang plinano na hindi natutupad. Lahat ng plano niya, ginagawa niya at nagagawa, mga kapatid. Ito ay kanyang plinano, nakaplano ito. Kaya nga sinasabi ko, ang banal na kasulatan, ang siyang manual ng mga tao. Siya nawa. Dito mo malalaman ang lahat, mga kapatid. Kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mong sabihin, kung ano yung dapat mong kainin. Yan. Dito mo malalaman. Siya nawa. 16 na. Siya nawa. Ngunit silang nagsisitahan sa mga yaon ay tatanan. Tatakas daw, ibig sabihin ng tatanan. At mga papa sa mga bundok na parang mga kalapati sa mga libis. Silang lahat ay magsisitangis, bawat isa dahil sa kanyang kasamaan. Lahat ng kamay ay manghihina at lahat ng tuhod ay manglalata na gaya ng tubig. Kita niyo? Gaano kahirap yung katayuan ng taong ganon, yung tuhod mo manglalambot na parang tubig. Babagsak ka. Pag kasi lambot na ng tubig, yung tuhod mo, tuhod natin, ano pa mangyayari sa katawan? Babagsak, mga kapatid. Pag gano'n na, parang ng tubig sa hina, kalambot, gaya ng tubig. Sila'y mga bibigkis din naman ng mga kayong magaspang at pangingilabot ay sa kanila. At kahihiyan ay sa lahat ng mukha at pagkakalbo sa lahat nilang ulo. Diba? Dami nagpapakalbo ngayon, di ba, mga kapatid? Malinis nga eh. Halos ayaw nilang patubunan ng buhok. Bila panghuli, sa 19, kanilang ihahagis ang kanilang pilak sa mga lansangan at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng puot ng Panginoon. Hindi nila maaaliw ang kanilang mga kaluluwa o mabubusog man ang kanilang mga tiyan sapagkat naging katitisuran ng kanilang kasamaan. Ganyo, mga kapatid. At yung mga kayamanan, talagang ito, napakalinaw, mga kapatid, nakasulat. Ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng puot ng Panginoon. Yung ginto, mga kapatid, mas matindi ang kaysa sa pera o sa lapi, kwarta. Dahil isang peraso lang ng ginto ay napakaraming pera o kwarta ang kapalit. Ganun pa man, hindi kasya para makapagligtas sa tao sa panahon ng puot ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kita nyo? Ngayon, nalaman natin na mayroon talagang wakas, may katapusan, mga kapatid. At may puot talaga na andito ngayon sa lupa. Ngayon, paano ka maliligtas, mga kapatid? Paano tayong maliligtas ngayon? Kaya ko sinasabi ito, mga kapatid, dahil ito yung bilin sa akin ng ating Ama. Ito yung nakasulat na bilin sa akin ng ating Ama. Ezekiel 33:12. Basahin natin. Hanapin muna natin, mga kapatid. 33:12 ng Ezekiel. Kaya
ito nga ay ginawa ko ng ating Ama na maging bantay. Ako ginawang mata sa sanglibutan mga kapatid para malaman ko kung ano yung mga kabulukan na nangyayari dito sa lupa. Dahil ako ang sinugo ng ating Ama na huhusgahan tuulan ng sanglibutan dahil sa kanilang mga kabalukyutan. Kabalukyutan ba tawag doon? Ano yung binanggit natin kanina? Ezekiel 33:12. Ayun, basahin na natin Ezekiel 33:12. Ito yung pagkasabi sa anak ng tao mga kapatid. Ezekiel 33:12. At ikaw anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, ang katuwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaarawan ng kanyang pagsalangsang. At tungkol sa kasamaan ng masama ay hindi niya kabubuwalan sa araw ng kanyang hiwalayan ang kanyang kasamaan. Ni ikabubuhay man ng matuwid ang kanyang katuwiran sa araw na siya'y magkasala. Ano, may tanong kayo dito? Makatingala lang muna. Kaya natin binabanggit to mga kapatid. Dahil gaano ka man kabanal, gaano ka man katuwid, oras na ikaw ay magkasala, hindi makapagliligtas sa iyo ng mga ginawa mong katuwiran noon. Ngayon, kakailangan gumawa at sa mga susunod pang araw ng mga ipinagagawa ng ating Ama. Hindi yung noon. Sinabi mo, noon ay ako naman ay nagdadasal ng tapat. Ako naman noon ay na-memorize ko yung ipinapamemorize sa akin. Ang problema ngayon, ikaw naman ay kumakain ng ipinagbabawal ng ating Ama. Ikaw naman ay nangangalon niya. Ikaw naman ngayon ay nagnanakaw. Yun, matatakpan ngayon ng mga kasamaan yung mabubuting ginawa mo noon mga kapatid. Kaya hindi ka rin maliligtas. Ngayon, yung masasama noon, at ngayon ay gumagawa ng mabuti sa harap ng ating Ama, yun ang may kaligtasan, lalo na kung tuloy-tuloy. Siya nawa. Yun ang ibig sabihin nito mga kapatid, kahit ulit-ulitin natin basahin. Kayo nandito sa harap ng ating Ama, naunawaan nyo. Siya nawa. Kailangan ito maipaliwanag. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mabuting tao noon. Kaya nga mayroon kayong panalangin dito mga kapatid. Na tayo ay napapasalamat tayo sa ating Ama sa biyayang ibinigay niya sa atin mula noon hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Kaya ang gawin naman natin, kung noon pa nalaman mo ang utos ng ating Ama, ginawa mo na noon. Hanggang ngayon, magpasawalang hanggan na yun mga kapatid. Ganun ang dapat natin gawin para manatili tayo na nasa loob ng kaligtasan mga kapatid. Manatili. Dahil sinabi ng ating Ama, kung ikaw ay nanatili, ikaw ay kailangan magkaroon ng pagtitiis. At sinabi ng ating Ama, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Siya nawa. Manatili lang. Dahil sa pananatili mo, hindi ka naman hindi ka mapapahamak. Ang mapapahamak, yung bibitaw, mga kapatid.
ito yung isang paliwanag dito na kinakailangan ay ang katuwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaarawan ng kanyang pagsalangsan. Kailangan isipin nating mabuti itong bagay na ito na manatili tayo na tagasunod. Kaya ang tawag ng ating Ama sa mga sumusunod sa kanyang mga utos ay kanyang alipin at lingkod na itinuring niyang anak. Nawa. Alipin at lingkod. Pag ikaw ay nagpaalipin at naglingkod, ang turing sa iyo ng ating Ama ay anak. Nawa. At ang anak lang ang may karapatan sa lahat ng pag-aari ng Ama. Nawa. Pag-aari ng Ama ang lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi nakikita, mga kapatid. Nawa. At yan palagi nating binabanggit na dandun sa ayan, lumukso-lukso na tayo para madali itong ating madali ang ating mensahe. Ito pa yung isang palagi nating binabanggit na kinakailangan nating gawin. Paniwalaan. Ayun, hindi na natin nababanggitin, kayo na lang ang bumasa. Andun sa Juan 16:15. Anong gusto niyo? Basahin pa natin o hindi na? May oras pa ba? Basahin? May oras pa? May isang oras na? Wala pa? Wala pa po. Ayan, basahin natin mga kapatid. Para huwag tayong maligaw ng kahit sino. Andito, basahin natin yung anong oras na? 47 minutes. 47. Ay, kaya pa itong dalawa. Simulan natin doon sa Isaiah 13:12 hanggang 13. Isaiah 13:12 hanggang 13. Ito yung kailangan nating lapitan, mga kapatid. Tandaan yung mabuti. Dahil ito ay sinugo ng ating Ama. Ito yung nakasulat para sa kanya, mga kapatid. Isaiah 13:12 hanggang 13. 13:12 hanggang 13. Yan, basahin na natin. Dito sa panahon ng kapahamakan, pagbagsak, ayan, katapusan at kapahamakan, at dito sa wakas. Ito na lang ang ating gagawin ngayon, mga kapatid. Basahin natin Isaiah 13:12 hanggang 13. At aking gagawin ang isang lalaki ay maging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng Ophir. Tama ba? Nawa. Kaya't aking panginginigin ang mga langit at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaroroonan, sa puot ng Panginoon ng mga hukbo at sa kaarawan ng kanyang mabangis na galit. Ito yung andito sa 12, mga kapatid, tandaan yung mabuti ito. Aking gagawin ang isang lalaki ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng Ophir. Nag-iisa ito, mga kapatid. At walang iba kundi yung sasalita sa inyong harapan. Nawa. Paliwanag natin sa inyo ng saglit. Aking gagawin ng isang lalaki. Isa, mga kapatid, isang lalaki ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Dahil nabanggit nga kanina na ang ginto ay hindi makapagliligtas sa kapanahon ng parusa.
Ngayon, itong lalaking ito, isang lalaking ito ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Dahil ito ay makapagliligtas sa inyo mga kapatid. Siya nawa. Pag inyong pinakinggang mabuti at sinunod ang mga sinasabi nito, mga kapatid ko na nanonood at nakikinig. Siya nawa. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto na uper. Ang tao, hindi yan sinabing ang mga tao. Ang tao. Ibig sabihin ito, iisa. Ang tao lang, ang tao. Walang mga. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng uper. Iisa lang ito mga kapatid. Kaya kagaya nung nakasulat din sa gawa, 3:22-23 mga kapatid. At itong tao na ito na higit kaysa dalisay na ginto, ito yung nakasulat doon sa Juan 15:16. Sa Juan 15:16. Ano maunawaan nito? Fifteen, 16:15 mga kapatid. Tama ba? 16:15. Siya nawa. Ito rin ako mga kapatid. Ito ang sabi ng ating Panginoong si Isa sa Juan 16:15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay sa akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Siya nawa. Ayan. Ito yung nagpapahayag sa inyo na ating mababasa na nandun sa gawa 3:22-23. Nasusuguin ang propeta na kagaya ni Moises. Siya ang inyong pakinggan. Diba mga kapatid? Siya nawa. At siya rin ang nandun sa pinapatunayan din ng Hebreo 10:28. Yan. Paulit-ulit natin binabanggit ito mga kapatid. Dahil ito, pag hindi niyo ito pinaniwalaan, hindi niyo ito ginawa, madaragdagan na naman ang inyong kasalanan, sinasabi ko. Yan ang nakakalungkot na mangyayari ngayon sa tao. Imbis na maligtas, lalong napahamak. Dahil hindi pinaniwalaan ang mga salitang ito na inihahatid sa inyo ng huling sugo na mula sa ating Ama. Inuulit ko mga kapatid, ang Ama ang nagtayo sa akin. Hindi ako ang nagtayo dito, kundi ang ating Ama. Hindi ko ito alam mga kapatid dahil wala akong pinag-aralan. Hindi ko ito kaya dahil wala naman akong kayamanan. Nalaman ko lang ito dahil pinalam sa akin ng ating Ama. Kinakaya ko lang ito dahil tinutulungan ako ng aking Ama para maiparating sa inyo ang bagay na kinaroroonan ng kaligtasan. Dahil lahat, mahal ng ating Ama, lahat ng kanyang nilikha. Unang-una, tayong mga tao. Ayaw niya na kahit isa man sa atin ay mapahamak. Gusto niya, lahat tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang mga utos, mga kapatid. Gawin natin para tayo ay maligtas at matulad tayo sa kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, na
Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari na kung saan siya naroon ay duroon din tayo nakasama niya. Siya nawa. At hanggang dito lang muna mga kapatid, itong ating mensahe ngayon na huwag na natin masyadong pakahabain, baka makalimutan natin yung iba. Kaya magbulay-bulay. Pag bulay-bulayan na lang ninyo at kung mayroon pa kayong hindi naunawaan, pwede kayong mag-message, magtanong. Kung mayroon kayong hindi mahagip ng inyong pangunawa sa mga salitang ito na inyong narinig mga kapatid. At sinasabi ko nga, ang katanungan ay kagaya ng problema. At ang problema ay kagaya ng barko. At ang kasagutan naman mga kapatid ay sinlawak ng dagat. Siya nawa. Kaya anuman ay tanong ninyo patungkol sa kaligtasan at patungkol sa ating Ama, ang kasagutan mga kapatid ay hindi ipagkakait sa inyo ng inyong maliit na lingkod. Hanggang dito lang muna mga kapatid. At sa lahat ng mga nakinig at walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng ating Ama, unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay Laina Pastor Litana, kay G. Maris Kakatyan, lalong-lalo na kay Florida Pastor Helen Man at ang kanyang pamilya. Ayan, sa inyong lahat mga kapatid na walang sawa nanonood at importante ay nakikinig ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At yan mga kapatid, pakinggan ninyo ang patutuo dahil ito ay kinakailangan na kagaya na nakasulat sa Hebreo 10:28. Hanggang sa muli mga kapatid. Taas natin ang ating kanan. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa, anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.